Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. So magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang talakayan ng mga bagay-bagay at mga nangyayari sa buhay ng ating katatanda. Ang ating pong paksa ngayon ay medyo hindi masyado itong napag-uusapan, bihira natin mapag-usapan, but mahalagang pinag-uusapan na ng tao, ng nakatatanda, para naman din alam natin kung anong gagawin natin sa mga pagkakataon kung tayo ang nandoon na sa edad na kailangan na talaga tayo ng mga serbisyo ng ating pamilya, ng ating gobyerno, ng ating lipunan. So, may mga kasamahan po tayo ngayon sa ating pagtatalakayan. Si Ma'am Oni Garcia, kasama natin. Magandang hapon. Madalas po natin siyang makasama. Yan, si Ma'am Oni, say something. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga taga-nood kinig, taga-pakinig at nakapanood. Mula po ako sa Seniors for Seniors Association kasama ni Kapuroy. Wala si Kapuroy, nag-a-attend ng DOH National Plan for Aging, no? Kaya ito po, ako'y nagsa-substitute sa kanya ngayon. So, welcome po tayo sa 18th episode ng ating SC Tips. Yes, ang ating paksa po ngayon ay tungkol sa pangangalaga sa mga nakatatanda. Kanino bang obligasyon ito? So, mamaya siguro pag-usapan natin anong nasa sa isip natin, kaninong obligasyon ba ito? Sa mga anak, sa pamilya, sa lipunan, sa gobyerno, o kanino? Okay. Nanay Salve, meron tayong dalawang kasama, no po? Yes. Sir Angel, pakitanggal, paka-unmute po kayo. Naka-mute po. Ayan. Sige po. Baka pwede kang magsalita yung ating dalawang guest ngayon. Guest talaga eh. Pakilala po kayo at pagbati. Opo. Ako na po ang mauna, mama. Ako po si Angel Soriano. Dito po ako sa Barangay Loma de Gato, Marilao, Bulacan po. Sa kasalukuyan, ako po yung Pangulo ng Sanaha dito po sa Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Meron din po kaming federation na itinayo, kamakailan lang, at ito po ay nabuo na. So, bali lumaki po yung aming Senior Citizen Association dito po sa Barangay Loma de Gato, Marilao, Bulacan yan, no sir? No? Opo, Bulacan. Opo, ma'am. Welcome, Sir Angel, sa ating SC Tips. Magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am Imelda. Yeah. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Tama po kayo, ngayon nyo lang ako nakita. This is my first time po to join the group as a moderator. Pero sometime in September 2024, nag-guest na po ako dito. May diniscuss kami tungkol sa sa meeting in Indonesia tungkol sa intergenerational cooperation. Yon. So po ako noon. So this time naman, sabi nating tinitrain ako ng mga veterano nating
sama, no? Para may kapalit naman sila. Kawawa naman lagi na lang sila kahit may sakit tuloy, tinatry nilang mag-appear, no? So, salamat po sa inyo dalawa. Sa umpisa pa lang na naramdaman ko na yung suporta nila kaya medyo nawala na rin yung kaba ko. Yeah, salamat naman, Ma'am Mel. Uh, Ma'am Mel, opo. Nanay Salve, yung question, no, yung ating paksa ngayong araw na kanino bang responsibilidad pagka ang mga nakatatanda ay talagang nahihirapan na, no, na hindi na sila masyadong makagalaw or yung mga dati nilang routine hindi na nila nagagawa. Sino ang makakatuwang natin? Sa, Eto si... sa ating karanasan, 'di ba, sa lipunan natin, lagi natin pinagmamalaki, nababanggit na ang ating mga magulang ay hindi napapabayaan ng pamilya. Dahil nandiyan ang mga miyembro ng pamilya who are always willing na tulungan ang magulang. Kaya lang sa mga pagkakataon ngayon, mukhang naiiba ang sitwasyon. Nagkakaroon na ng pag-i-evolve yung ating lipunan. So, sa halip na yung mga miyembro ng pamilya ay nananatili sa tahanan ng magulang at inaalalayan, inaalagaan magulang, madalas ay hindi na ito nangyayari. Dahil Oo. na tutuon ang panahon ng ating mga anak, syempre, doon sa kanilang mga sariling mga pamilya. Pangalawa, lumalawak yung ng kanilang paghahanap buhay. Hindi na lamang dito sa bakuran, hindi na lamang sa labas ng bakuran, hindi na lamang sa loob ng munisipyo o ng syudad, kundi sa labas pa ng ibang bansa. Yeah. Kaya Tama ka. nagkakaroon ng pag-iiba ang sitwasyon. Yeah. So, siguro baka po pwedeng ibahagi ninyo sa amin. Nandito pala si Sir Kaoka. Oscar, opo. Sir Oo. Oscar, pwede ka ng Kilala ka muna ng sarili mo. At ano po kayo, Oscar. Hello? Sir Oscar, nakamute po kayo, tsaka wala po kayong video. Magandang hapon sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Ayan, nakabukas ng kanyang mikropono. Pakilala kayo ng konti. Magandang hapon po sa kanila. Ako po si Oka Ricaplanca from Oriental Mindoro, Calapan City. Nasa Mindoro ka, Sir Oscar? Yes, ma'am. Nasa Mindoro right now. Opo. Pwede po mag-video kayo. Mag-open ng inyong cam. Hindi ako nakapag-makeup pero okay lang siguro. Ayan. O, diba? Hindi po, okay lang. Medyo lang po, opo. Baka yung camera ay punasan ng kaunti. Baka, medyo baka lang, malabo. Sige, ayusin ko. Kasi medyo nagkakon kanina ang aking internet. Kaya nahuli ako. So, go ahead. Yes. Pipick upin ko yung yung sinabi ni Nanay Salve na na nag-evolve kasi nag-iiba ang ating ngayon, no, ang ating sitwasyon. Halimbawa noon ang magpamilya, pag nag-asawa nasa compound lang din, tatayo lang din ng kanyang sibe o kaya meron siyang bagong bahay na ipapatayo sa compound, tabi-tabi lang. Pero ngayon, nakita natin yung lalo na yung migration sa syudad, tapos migration hindi na lang sa syudad, sa ibang bansa pa. Talagang kadalasan naiiwan yung nakatatanda ng nag-iisa sa bahay o kaya hindi man siya nag-iisa, iniiwan naman tagapag-alaga o taga-tanaw, taga-tingin ng mga apo. Nung isang araw lang, galing po ako sa isang probinsya, project nila, tahian.
Gustong-gusto ng mga lola manahe, pero dala-dala nila doon sa tahian ang mga apo na maano din, mapanganib para sa mga bata dahil makakasinghot sila ng mga hibla, ng mga tela, pati kumbaga parang sabi nila gumraduate na sana kami. Ngayon meron ulit, 'di ba? Mas maliliit na bata pa yung inaalagaan. So yun Alagaan. yung siguro yun yung nagbabago kasi humihirap yung buhay, naghahanap ng ibang pagkakakitaan, hindi lang sa kanilang lugar, kailangang lumabas ng kanilang, sabi nga ni nanay, hindi na lang doon sa munisipyo, pupunta sila sa Maynila kung nasa Pampanga o Tarlac sila o kaya galing sa Visayas, pupunta sila sa Manila kasi mas maraming oportunidad raw ng trabaho dito. Pero babalikan natin yun, bakit naiiwan yung mga nakatatanda na may responsibilidad pa, 'di ba? Tapos kasi wala nga silang maayos na pensyon. Wala din silang maayos sa pantustos sa sarili nila. Kaya, kumbaga, makakatulong ako sa anak ko, makakatulong din siya sa akin, 'di ba? Ganun yung nagiging katwiran eh, parang Oo. 'di po ba para makapagtrabaho ang anak ko at masustentuhan niya ang mga bata at ako, ay di okay na lang akong tumingin ng mga apo. Kaya lang, ang liliit pa ng mga naiiwan ng mga apo. Yun ang masakit kasi masakit na yung balakang, mahirap na yung muko, tapos maghahabol ka pa ng mga batang ang liliit pa. So siguro yun yung problema natin at nag-e-evolve talaga nga ang sitwasyon. So Nanay Salve, yung sabi mo na, so kung gano'n, halimbawa, pwedeng hindi iniwanan ng apo, pero naiwan ng nanay o ang tatay na mag-isa sa bahay. Di po ba? Yun yung karanasan ng marami. Naiiwan Yes. silang mag-isa, walang tumitingin sa kanila kasi hindi kaya ng mga anak na hindi magtrabaho. Di po ba? Kasi may sarili na silang pamilya, may sarili na silang itataguyod, kaya naiiwan yung mga parents talaga. Good kung meron siyang mga pamangkin na pwedeng mag-alalay or siguro mga anak na may kakayanan or kung medyo may kaya yung pamilya, ang nanay may kaya, pwedeng yayain niya yung anak na, anak, huwag ka na magtrabaho, tayo na lang dito, di ba? Pwedeng ganun. Yes, there was a time na pinag-uusapan yung universal healthcare. Nangyaring naka-attend ako dun sa Sulu Hotel ng isa sa mga pag-uusap, pagbibigay ng mga suggestions kung ano ang pwedeng isama doon sa tinatawag nilang guidelines ng programa. So, Programa ng ano, Nay? Sa programa ng Universal Healthcare. Para anong gagawin? Para sa mga ano, kasi Aging. ginagawa noon yung guidelines. No? So, yung mga participants kagaya namin, nagbibigay kami ng suggestion. Apo. Siyempre, I was representing older persons. So, yung aking tema o yung aking punto ay tungkol sa mga senior citizens. So, ni-raise mo yan. Ni-raise mo yung elderly yes, care. Opo. Yes, at medyo hindi ko nagustuhan yung response noong doktora na in charge nung pagmo-moderate. Kasi sinabi ko po na uh, di ba kasi may mga gamot ay pinamimigay. So sabi Opo. ko, sa halip na ang mga seniors ay umaasa sa ipamimigay ng gobyerno ng mga gamot, gumagastos yung gobyerno ng pagbili ng mga gamot kasi ini-import natin, di ba? So sabi ko, we have become dependent on importations. So why does not our government put up pharmaceutical companies that will manufacture yung mga gamot na karaniwang ginagamit ng mga senior citizens para ibibigay ng gobyerno sa mga matatanda sa halip na bilhin nila
binibili nila doon sa pharmacy na pag-aari ng gobyerno. So, kumbaga ay yung pera ay hindi nawawala. Nandoon pa rin sa gobyerno. Sige, So, nanay. ang sagot ba naman ng uh, doktora, bakit kasi niya kasi nasanay tayo ng binibigay, sanayan niya tayo ng hinihingi. Sa loob ko lang, hindi nga hinihingi itong isinasuggest ko, 'di ba? So anyway, yung ano kasi ng tingin ang pagtingin ng ibang mga uh, ano ng gobyerno, ang tingin nila sa mga nakatatanda ay uh, gastusan, kumbaga ay expense ng gobyerno, hindi nakakatulong sa gobyerno. So yung ganung Sige nanay, opo. Yung ano ni Nanay Salve na kapag bibigyan tayo ng pasilidad naman ng gobyerno kasi yun nga po elderly yung facilities para sa elderly care, no, yung mga elderly home. Siguro sabi nyo nga nagbabago, pwedeng wala na kasing nag-aalaga, kaya ang solusyon kung hindi na siya ang tawag dito, hindi niya na kayang mag-isa sa bahay, ay magkaroon ng facility na pwede silang ilagak. Dito po sa datos natin sa 2019, meron lang 4 na facilities para sa elderly care yung ang government. Halimbawa, siguro bago natin puntahan yung mga facilities, sa ating lahat na naririto, kung kayo ang tatanungin ko, gusto niyo bang tumira sa elderly home? Kung ako ang kung tatanungin, doon sa napuntahan ko, pasensya na muna ngayon lang, kung doon sa napuntahan kong government facilities, huwag na lang. Kasi pumunta ako doon, dumating ako doon ng alas 10:30, dinatnang ko, yung mga nakatatanda, pahila-hila ka lang. Walang ginagawa, walang pinagkakaabalahan. Buryong na buryong. Okay. Sabi ko, Ilan ang staff, Nanay Salve? Mga ilan po ang staff? Government facilities ito. Isa ito sa Opo. mga binabanggit kanina ni Ma'am Ruth Opo. this is a big government facility. Yung dating, opo. Sabi ko, di ba dapat may programa sila, program of activities na maski naman hindi madami, at least naman nag-iiba-iba yung gawain ng mga nakatatanda to the point na hindi sila nakakaranas ng pagkaburyong. Sige, Nay. So, yun yung nakita mo, sa experience mo, yun yung nakita mo, kaya parang ayaw mo. Si Ma'am Imelda, tayo-tayo na lang kasi tayo-tayo naman ng mga seniors dito. Kung tatanungin ko kayo, paano gusto nyo ba tumira sa ganon? Okay. Depende po. Halimbawa kasi kung ang family ko, halimbawa ako elderly na, hindi ko na kayang tumayo, hindi ko na kayang sarili ko magpunta man lang sa banyo. Tapos lahat ng kasama ko nagtatrabaho, pumapasok sa school. Delikado rin on my part na ako lang mag-isa sa bahay. Di ko ba? Okay. Yes po. So mamumroblema ako, mamumroblema rin sila. So might Yes po. well be confined in this elderly home. Mm-hmm. So kung ang problema natin is pangit yung elderly home, that's another problem. Di ba? Yes po, yes po. That's Opo. and to address. Yun ang so ayusin. Siguro yun yung bigyan ng attention. Yes po. Thank you. Yeah. Di ko ba? Para lahat, nakakagalaw. Di ko ba? Yeah. It doesn't mean naman kasi na pag dinala ka doon dahil wala na magbabantay sa'yo rito, ayaw na nila sa'yo. Oo. I just think na that's the best option. Considering na the younger generations have to work, tapos nagiging pabigat sa kanila. Siguro hindi ko iyon ite-take na binabaliwala na nila ako. Yeah. So gusto ko madali ang buhay para sa aming lahat. Thank you, Ma'am Mel. Ganda ng mo. Opo, ganda na.
po, that there should be a communication talaga. Siguro, there's a need for an intervention by a social worker para maipaliwanag to both parties yung yung kahalagahan ng opo, at saka yung how the elderly would accept and how the family opo would inform, would let the elderly know kung ano yung problems. And then ma'am, dapat lagi pong dinadalaw para hindi maisip ng elderly na nineglect na siya. Neglect na. Yan. Thank you, Ma'am Mel. Thank you po sa inyong sharing. Si Sir Oscar naman. Sir Oscar, ikaw. Kung masusunod ayaw ko. Pero as of today, palagay ko, kakayanin ng mga anak ko na ako'y alagaan. Pero what we are doing here ay hindi para sa atin eh. Di ba? Yes, napapansin nyo? Doon sa nakikita natin, sana obserbahan. Hindi yung para sa atin. Palagay ko, we all here can afford. Yung pamilya natin can afford. Pero sa obserbasyon na nakita ko, na ilang mga yung sinasabi ni Rochelle kanina na mga retirement home sa dito ng gobyerno, halos lahat nakita ko. Yung sa Tanay, yung diyan sa may SM, saan pa ba? Noong panahong una-una sa NAPSI kami. Ngayon, meron din kami rito sa lungsod ng Calapan. Nang namamahala ay mga pari. Nakita ko kung gaano kahirap. Ngayon, noon pa, gumawa na ako ng paraan para makatulong. Tama yung sinabi ni Ma'am Salve na walang ginagawa, na andun lang. Parang nakaupo, nanonood ng TV, tapos balik sa higaan. Noong kami rito, some 11, 12 years ago, humingi minampon ng space para pagtayuan ng retirement home. Ang sabi sa amin, bakit napakalaki ng hinihingi ninyo? Ay senior citizen lang naman kayo. Sabi ko, ito ay preparasyon, hindi para sa amin, kundi doon sa mga higit na nangangailangan. By the time na kayo ay maging senior na, palagay ko napakamahal ang mag-acquire ng malaking lote. Pangalawa, kung meron man, wala namang pera. We were able to acquire 1 hektarya. 1 hektarya. At ang balak namin sana, aside from yung pinaka senior citizen center, merong activity center wherein yung sinasabi ni Madam Salve na meron na dyan yung mga geriatric exercises, yung mga socials, maaari yung kaya pa, makapag-exercise. Laro-laro pa. Laro-laro pa. Socialization, religious, doon gaganapin. Yes po. Dangat hindi tayo maswerte, ang ating naging kwando sa 1 hektarya, malapit lang dito sa Calapan, sa siyudad, pero mayroong kumukontra, alam nyo na, sabi malayo, pero sa katunayan, mas malapit pa doon sa existing namin. At isa pa, ang kwando ay 50 years ang usufruct. Ang nasa isip namin, dangat ang gobyerno, hindi pwedeng magbigay, mag-donate, pwedeng tumanggap ang gobyerno. Kaya naka-usufruct sa loob ng 50 taon. Ngayon, kung sakasakali at mayroon ng structure doon o building, hindi na yan pwedeng kuhanin ng gobyerno. Like what happened, yung mga kampo sa Metro Manila
yan ay naka-usufruct. Kaya hindi pwedeng ipagbili. Ganon din ito. Dapat Sige. hindi naging mabait sa atin ang panahon ang mga hindi tayo man naging maswerte pero hindi tayo tumitigil. Ngayon, balik tayo dun sa sinasabi ko kanina na ito ay hindi para sa atin, kundi para dun sa nakikita natin na higit na nangailangan. Tayo ay may boses. Kaso ang problema natin ay yung balik tayo sa problema ng gobyerno, yung korupsyon. Sige, Sapagkat sir. Apo. kahit na tayo mag-isip ng maganda, magtatayo doon, pero hindi naman tayo pagbigyan ng pondo. Yan ang root cause ng lahat ng problema natin. Sige. Ngayon, nakakapagbigay ako later on so that para yung iba may makapagsalita. So, yun Sige, lang ang masasabi sige. ko. Okay, salamat po Sir Oscar, no? Kasi sa Thank totoo you. lang, opo, sa totoo lang, yung sinabi nyo ay action plan na yun eh, di ba? Ah, tapos sabi nyo, lumabas doon, parang nilalang nila ang mga seniors. So talagang malaki ang ating kailangang pagbabago ng kamalayan. Kasi kung ang tingin natin lagi, yung senior ay pabigat at lang, no, lang, hindi natin, kumbaga, tinetake yung kahalagahan nila. Medyo mahirapan nga tayong mag-advocacy yan ng ganon, di po ba? Hanggat hindi natatanggap na mahalaga ang bawat seniors, medyo mahirapan tayo makakuha ng lahat ng support. Anyways, Sir Angel, ano po ang pakiramdam nyo tsaka anong naririnig-rinig nyo dyan sa mga kamiyembro natin dyan sa ano nga yung pangalan ng grupo Marilaw. nyo? Opo, hindi yung sa NAHA, no? Yung mga miyembro nyo po ba, kumusta? Mga nakakalakad pa po ba at paano sila inaalagaan sa kanilang mga bahay? Magandang hapon po uli, no? Dito po sa amin, dito sa Barangay Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Sa karamihan po sa mga nakatatanda dito, nakikita ko naman na medyo maayos naman po sila. Karamihan ang nagiging pinagkakaabalahan po ng mga nakatatanda dito ay yung mga pagserbisyo sa simbahan. Po, Mm. nagiging active po sila sa simbahan. Meron din pong mga mangilan-ngilan na mahirap din po ang buhay nila dahil yung pamilya nila siyempre wala rin pong kakayahan para suportahan yung mga pangangailangan nila. So Mm. yung iba po, umaasa po at naghihintay po lagi ng biyaya na manggagaling sa ating gobyerno. Kasi po, Mm. yung iba Bu- pong mga senior dito, ang paniniwala po nila, kapag ka ikaw senior na, dapat talagang ka na ng gobyerno. Dapat Opo. lagi kang priority sa mga ayuda. Yun po ang nandito po sa amin, no? Nasanay po yung mga nakatatanda dito sa ayuda. Pero para sa akin po, sinasabi ko nga po sa kanila, ang mga senior citizen po, hindi lang para sa ayuda. Ang mga senior citizen, meron pa pong silbi sa ating lipunan. Kung pwede pa po tayong mag-suggest kung ano yung magiging maganda para sa mga senior citizen. Pwede Opo. rin tayong humingi ng mga pangangailangan ng mga senior citizen. Yun po yung lagi namin pinauunawa sa mga senior citizen Miyembro. po Opo. dito. Opo. Meron din po kami mga miyembro ng mga bedridden na rin po na dati po silang active. Mm. Siyempre sa tagal na po, sila ay matanda na nagkakaroon po sila ng sakit. Yung iba po inaatake. So nagiging bedridden na po sila. Ang ginagawa po namin sa mga miyembro namin gano'n, pinapasyalan po ng health committee ng aming samahan. Medyo Mm. kinakamusta kung ano yung kalagayan niya at pinagpe-pray over po. Yun po lagi ang sinasabi ko sa mga miyembro namin dito Mm. na So, mga sir, yeah. nakatanda dito. So Sir Ah, Angel, maganda yung sinabi mo po na hindi naman porke matanda, 'di ba, ay parang wala nang silbi. Marami pa tayong pwedeng magawa. In fact, yung mga wala pang sakit, talagang aktibo sa barangay, meron sa simbahan, 'di po ba? So opo, opo. talagang makikita natin na ano pa. Pero yung sa topic natin ngayong hapon,
sakaling yung serbisyong kailangan na ilagay sila sa sa isang facility kasi halimbawa hindi naman na sila kung sa ospital sobrang mahal, di po ba? So kung meron tayong elderly home na pwedeng paglagakan sa kanila or sa atin kung sakaling tayo ay tumanda rin at kailangan ng ganun, ano ba yung natin, ano yung tingin natin diyan at paano natin siya i-advocate. Kasi si Sir Oscar nagsimula na siya. Ginawa na niya yung part niya. Na sila, humingi na sila ng lupang pagtatayuan ng pwedeng facility sa mga nakatatanda. Maganda yung kanyang sinimulan. Kaya lang, yun nga, uh, yung sustainability, Sir Oscar, naalala ko, nung nagtatrabaho pa ako, may FGD akong nakondak, ako ang facilitator. May isang doktora, family medicine siya. Nagtayo sila ng facility sa Batangas. Medyo mamahalin kasi mga may kaya ang makaka-afford. So dinala sa Batangas kasi nga maganda ang hangin, ganito. Pero ang naging problema po nila doon, sabi ng wala na yon, na isara nila kasi ano, malayo sa ospital sa Batangas. Hindi accessible ang mga ospital. Kaya sinara yung doon sa facility. Pero anyways, ang gusto ko lang pong sabihin, uh, talagang kailangan siyang pag-aralan mabuti yung paano at saka kasi madali lang, gayahin lang natin. O meron sa Amerika, may ganun. O sa ibang mga lugar, may elderly home. Pero kung ganun lang, ginaya lang, pero hindi siya culture sensitive. Hindi siya ayon sa kulturang Pinoy. Di Yes. po ba? Oh. At saka yung gobyerno ang una nating kukumbinsihin di ba? At saka yung ating mga pamilya na talagang kailangan o yung iba nga pamilya ang naghahanap ng facility kasi hindi na nila kayang alagaan yung nakatatanda nila. So Ah, siguro po yun yung challenge ngayon sa atin sa mga seniors, 'di ba? Sa atin na nag-aadvokasya, ano yung itsura ng balak nating i-advocate na elderly home? Hindi naman yun basta, o sige, ilalagak tulad na sabi ni Nanay Salve, kailangan talagang planado. Merong gagawin mula pagising hanggang pagtulog. May gagawin yung mga nakatatanda at Yes. paano sila hindi mabuburyong, di po ba? sa akin, yung binalak namin actually ay although mag-i-start ay gobyerno pero gradually ita-turn over o gagawing foundation para hindi mapolitika. Mhm. Yun. Ang magsisimula, siyempre, ay ang gobyerno. Then, sa mga civil society organization, religious, Bukas sa pa. mga katulad ng Rotary na yan, Lions, Knights of Columbus, sila ang magiging membro, magiging mag-act as board, BOD para hindi mapasok ng politika. At the same time, magagawa siya, yun ay balak para nga masustain. Dahil kung igagaya natin sa Amerika o sa ibang bansa na mauunlad, hindi palagay ko applicable dito dahil doon meron suporta ang pamahalaan. Ay dito, kapag ka umasa tayo sa pamahalaan, hindi mangyayari. Not unless tayo habang ngayon pa simulan na natin ang pag-advokasya para mapalitan ang sistema ng ating pamamahala ng mga mga namumuno. Ngayon, kung dito naman sa sinasabi ko natin na pag-put up ng mga retirement home for the aged, ang ginawa namin habang pinaplano doon sa aming information sheet ng mga miyembro
nakalagay na ron kung ang isang senior citizen ba ay living with friends, living with relatives, living alone. So from that data, malalaman namin kung ilan ba yung talagang nag-iisa o nakatira lamang, nakikitira sa mga kamag-anak, kaibigan. At from that data, yun ngayon ang iprepresenta sa ating mga mambabatas para ma-justify ang kanilang pagtulong. Yan ay So, nasimulan na namin. itatanong ko nga yun, Sir Oscar. So, sinisimulan ongoing ito, yung project nyo. Yes, yun ang mga data sa dito sa what you call this sa kinukolekta namin sa OSCA. Sa OSCA. Okay. Thank you. Thank you po sa sharing. Actually, yung gusto kong pick upin yung sinasabi nyo na kumbaga, yan yung advokasya. At mukhang yan naman ang advokasya natin, di po ba? Yung ating national movement para sa older persons, dignified aging. Yan naman yung ating tema, di po ba, na unti-unti talagang ang advocacy natin sa lahat ng larangan na pwede nating mapuntahan, di ba? Nag-a-advocacy tayo para talagang pansinin ng gobyerno ang pangangailangan ng mga seniors. At isa nga ito sa ating pinag-iisipan, yung ating pagtatayo o pagkakaroon ng mga retirement home or elderly home, di po ba? Baka meron pa kayong gustong ikwento. Ako lang, yun nga, yung sabi ko nga sa inyo, nung isang araw, nagpunta ako sa isang co-op ng mga kababaihan, ay puro mga lola na yung nandoon. Marami sa kanila senior. At sabi nila, ito, hindi kami makarami ng mga tahi kasi nga may mga daladalang apo. So, yan yung naghahalo-halong issues natin sa elderly, no? Yung economic independence. Hindi sila maging ano sa hanap buhay kahit kaya pa kasi nag-aalaga ng mga apo. Sila yung caregiver ngayon ng mga sila ngayon ang ano support system ng mga anak. Kaya parang ang hirap, no? Mahirap isipin na aalis sila sa bahay, dadali mo sila sa facility. Kung hirap ang pamilya, si senior, hindi rin basta i-give up ng pamilya sa elderly home. Tama po ba? Tama. Kasi nga, sila yung support system nila. Walang kasambahay. Kaysa magbayad ng kasambahay, ang lola na lang at saka lolo ang titingin ng mga apo. Di po ba? Ma'am Oni. Sige po. Ako gusto kong i-focus Apo. ang ating problema. Hindi masyado siguro doon sa mga mayayaman kasi they have the money, they can pay services. Ng private. Opo, ng yes, private. napag-usapan natin yung 50,000, 38,000. Ay yung mga anak natin naghahanap buhay sa ibang bansa, nasa swerte ng naka 20,000 na kinikita, di ba? Yung mga ang tawag nito, mga domestic helper. Opo. Swerte na kung makakuha ng 20,000 na sweldo. Kung dito lang para sa isang tao, gagastos sila ng 38, palagay ko hindi kakayanin. So ang sa akin, it's not as if meron tayong one type fits all. No, ang sa akin ngayon, mahalaga yung pagtutulungan ng iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Yung gobyerno, yung pamilya, yung mga ang tawag nito, mga agencies, mga government agencies like I'm looking at the DOH. Meron pa rin naman tayong maski papaano, meron pa rin pamilya na may natitirang anak na nandiyan lang nakatira sa malapit bahay ng magulang. Malapit lang. Pwede niya matingnan-tingnan, no? Yung kanya-kanya magulang. So I think pwede nating i-adapt yung ganon na mahalagang yung DOH mabigyan nila ng ayos na skills, ma-upskill ba
yung mga nag-aalaga ng magulang. Opo. Kasi hindi ko mo marunong ka mag-alaga ng bata, ay marunong ka mag-alaga ng magulang. Yes Ibang po. skill yon, Yes ibang po. level ng skill. And then Sig also, the government must be prepared also na maski pa paano ay sabi ko nga, siguro the time has come kung kailan ang nag-aalaga sa magulang ay kailangan ding tulungan ng gobyerno. Yes po. Kasi most of the time, halimbawa, dalaga, hindi na nakapag-asawa dahil siya ay nag-aalaga ng kanyang mga magulang. Dating ang panahon na siya ay tatanda, Yeah. wala rin siyang mga anak, Support, walang opo. pamilya. At yung pangangailangan niya, wala rin siyang pambili na ng kanyang pagkain. Yes Kasi po. wala siyang naipon. Yeah. Hindi siya nakapagtrabaho, hindi nakapag-ipon. So ang tinitingnan ko, government should also come up with kahit na maliit na halaga, basta regular na ibibigay doon sa isang anak na nag-aalaga ng magulang. Opo. Bale, Nanay Salve, no, parang lumalabas, kung tama yung pick up ko, hindi naman kailangan lahat elderly home. Hindi naman porke Yes. nagkaedad ay ano. So may mga iba-ibang pwedeng mekanismo. Naalala ko, sabi ng isang kaibigan ko dati, sabi niya, parang ang sarap tayo tumira, no? Tumatanda tayo. So, tumira tayo sa isang bahay na medyo may malaking solar na pwedeng mag-garden, tayong magkakaibigan, mga 5 tayo, ganon. So, may mga iba't ibang forma din na pwedeng no, pag-retire na. Pero yun nga po, so yun yung isa, yung parang ano lang, apartment type na ilang kayong magsasama-sama, pwedeng ganong style kung wala ka ng mag-aalaga. Pwede rin naman yung, anong tawag dito? Yun nga, yung isang friend ko sa US, ang trabaho niya, binibisita niya yung ilang mga ganyan, yung kailangan na ng nurse po siya, pero ang trabaho niya, ilang dinadalaw ganyan sa gabi, minsan panggabi siya, dadalawin yung mga nakatatanda, nakakotse siya, paano siya ng ahensya na dadalawin niya ilang tao ngayong gabi, parang ganyan na mga elderly. So, iba't ibang forma po. Pwedeng nasa bahay, pero ang gobyerno magpapadala ng mga trained na no, na ang tawag to, caregiver or healthcare provider, parang ganun, di po ba? So, maliliit, katulad nun sa KOSE, na meron silang isang grupo, nakatira sila sa komunidad, hindi sila inalis sa komunidad, nakatira lang sila sa isang bahay. Meron naman na pwede talaga yung malalaki, no, katulad niya nung araw yung Golden Acres pa yun na Salve, no? Golden Acres yun Opo. dyan sa likod ng SM. So merong mga ganong malalaking facility at mahirap i-manage yung malalaki, di po ba? Kasi kung iba-ibang level ng care ang kailangan, merong iba na bedridden, merong iba na kaya pa. Minsan, dahil sa kakulangan ng mga ng tagapag-alaga, yun na nga sabi nyo, wala nang ginagawa kasi iba-iba yung needs, hindi matugunan lahat ng pangangailangan. So, doon sa tanong natin ulit, ibalik natin doon sa tanong natin. Meron lang. Sige po, Ma'am Mel. Opo. So, doon sa discussion natin, nakita ko na dalawang problem ang nakita ko. Ewan ko kung higit pa talaga. Ang ito po, yung elderly ay hindi mapakawalan dahil kasama siya sa income generator. Opo. Ang isa naman, ang tinatalakay natin talaga is yung helpless elderly. Yung hindi niya na sila'y nangangailangan ng home for the aged or residential facility. Opo, facility. Opo. So, siguro isa-isahin natin yung problem. So kung ibang issue muna yung income generator sila, and then itong topic natin is yung for helpless elderly na nangangailangan ng home for the aged. Ang isa nga po na talakay na ni Ka Oscar na sila nag-start na. Syempre kasi pag mag-provide tayo noon, unang-una kailangan natin yung
yung land and buildings na pagtatayuan. And then yung concern naman ni Nanay Salve is yung yung management kasi nagiging idle daw yung mga Seniors. opo, yung mga residents doon na lalo silang nabubor para lalo nilang nararamdaman na pinabayaan na sila. So ibang aspect naman yon. So dun sa management, um, parang siguro magagawa naman natin na i-coordinate sa mga social workers siguro para lang dong paggawa ng curriculum parang sa school, di po ba? May curriculum para kumpleto yung development ng estudyante na de-develop yung morals niya, yung socials, at the same time yung academics. Same is true sa pangangailangan ng mga elderly. Kailangan din nila yung physical, spiritual, and at the same time yung socials. So, madaling magawa yon. Parang ang pinakamahirap talaga is yung facilities kasi this entails cost na investment from the government. Pero yung parang sasabihin nila na hindi ba to importante? Tanong ko lang, yung mga drug addict, binigyan nila ng rehabilitation center. Yung mga yon, sinadya nilang maging addict sila. Pero pinapangalagaan. Ang mga criminals, inaasikaso. Which is just right. Di ba? Bakit ang senior? Sasabihin nila na senior lang. Senior nga ang dahilan kung bakit nandyan na sila ngayon. Ang parents nila, senior na rin. Kaya pwede nating i-present sa kanila yung logic na yon. We are not just seniors. Di ba? So, maatin ko yun. Sa tingin ko, kaya naman natin silang i-win basta pag-usapan po talaga natin. Tama naman po yun, Ma'am Mel. Actually, si Kapuroy nga po, sabi ko sa inyo kanina na nag-a-attend siya sa DOH. Meron silang planning para sa parang ang purpose nila maka-come up ng national plan para sa mga aging, no? Kasi nga by 2030 parang madodoble yung bilang ng mga seniors at siguro yung sinasabi nyo kanina, maganda po yun na talagang sa totoo po, Ma'am Mel, sa gobyerno, mas madali po magtayo. Yung sabi nyo kanina, land and building ang mas mahirap. Hindi po. Mas madali nilang pondohan yung mga build. Ang mahirap maintenance, yung maintenance. Opo, na yung sabi nyo nga, ay dito sa ating sa seniors natin, multidisciplinary ang kailangan, hindi lang social worker, kailangan mo talaga ng health expert, 'di ba? Mga gerontologist, kailangan mo talaga ng trained na mga caregiver dahil hindi nga siya mas mahirap kaysa sa bata mag-alaga ng nakatatanda, 'di po ba? So, yun yung tingin ko yun yung mas mahirap kaya ang lobbying talaga natin sa budget, di po ba? Talagang yan. Tsaka yung consciousness raising, naalala ko nung ang una naming topic sa General Assembly namin sa Seniors for Seniors ay ageism. Kasi nga po, di po ba, ang natin ay pagka matanda na, parang wala na, di ba? Parang na sila, palubog na, mahina na, yan yung mga mindset ng karamihan. Kaya tayo naman, binubuhay natin na hello, mahalaga ang seniors, wala kayo kung walang seniors, di po ba? At saka, unti-unti, mapaparealize natin na yung pag-appreciate at saka ng kanilang mga contribution nung malakas pa, di po ba? Kaya yun yung ginagampanan natin ngayong mga organisasyon. Tama ba, Sir Angel? Yan ang ating mga ngayon paano natin itaas ang bandera ng mga seniors, di po ba? Sige po. Sir Oscar. Oo. Meron sa group chat nagtatanong si Attorney Tritel kung ano pa ang pwedeng maisabatas ni Kong Mila Magsaysay. Siguro isa yan na i-require ang lahat ng LGU
na magkaroon sa kanilang mga bayan, siyudad, ng at least isa na retirement home na pamamahalaan ng gobyerno. Pero ang nakakalungkot, baka hanggang batas lang. At kung natatandaan nyo, yung nakalagay sa RA 9994 na marami doon ay hindi natusunod. Tulad halimbawa ng yung geriatric ward. Nakalagay doon, every government hospital must have geriatric ward. Pero hindi nagpo-comply dahil walang nagmo-monitor kung ito ba'y meron na. Isa pa, yung revisit ng batas. Wala, hindi nagagawa. Ngayon, baka sakali yung ating binubuo na advokasya o ng mga senior citizen ay tayo ang mag-monitor sa kanya-kanyang mga lugar kung ito baga ay nai-implement at coordinated tayo, hindi yung parang independently nagtatrabaho dahil para tayo ay pakinggan. Ngayon, doon naman sa doon sa aming binalak noon para lesser ang operational expenses, hindi pa man itinatayo yung facilities, ay kinausap na namin ang mga eskwelahan na nag-o-offer ng mga medical courses na kung pwede ay doon mag-o-OJT bago makagraduate at pumapayag sila. So, mamemenos ang gastos ng gobyerno. Sige. Opo, Sir Oscar, maganda yung mga panukala, pero yun na nga, di ba, gagawin talaga natin, kailangan sustainable at hindi pwede yung patsi-patsi lang, di po ba? Oo. Basahin po natin sandali, baka para makatulong din siguro sa discussion natin yung mga comments po, opo, ng ating mga tagapanood, tagapakinig nood. Ito po, sabi ni Ate Rose Diego, I would say that we need more affordable home for the elderly that should be run by LGUs. In Metro Manila, I only know of 2, which I would say conditions inside this home for the aged are not satisfactory. The elders are pitiful. Ayan. There are private elderly homes that have complete amenities, cozy and comfortable, but rather costly. Sabi po ni Ma'am Rose. Opo, kasama namin yan sa S4S. Si Sir Virgilio ng Seniors para sa Bayan, home for the aged para sa mga totoong kapos na mga elderlies, particular na ng mga abandonadong matatanda. Pero kailangan dito ng mga advocates, managers, caregivers na merong sense of spiritual at higher purpose, sabi ni Sir Virgilio. Si Minda Bayot, sabi naman niya, oo, dapat na sa panahon ngayon, maraming nagkalat sa mga bangketa, mga pulubi na namamalimos, nangangalakal, bata at matanda, natutulog sa malamig na semento, walang bahay at mukha pang mga may sakit. Minsan, kung pagmamasdan ay nakakalungkot at nakakadurog ng puso, sapagkat ramdam mo kahit sa sarili ang kawalan dahil sa kahirapan. Sabi yan po ni Maminda. Ngayon naman si Sir Mario Abalos, mahirap po talagang magtayo ng home care for the aged without the support of the government unless there is a foundation willing to assist the sustainability of the program. It should be a private government joint venture. Salamat po, Sir Mario. Andy Merciales, baka hindi lang po facilities at programa ang mga kakulangan sa government institutions. Gaya nga po ng mga home for the aged, sana po ay may mga mabubuting
mabuting training naman ang mga staff, caregivers dito. Marami po kasi akong malungkot na karanasan sa mga government hospital, institutions, lalo na po sa mga hospital. Suportado ko po ang mga home for the aged, Andy po ng Gibeska Copap. Salamat po, Sir Andy. Mario Abalos, dapat gawing batas in line with medical students to be part of their curriculum or requirement pagka-graduate. Kailangang mag-serve sa mga home cares, lalo na po yung run by the government or foundation para ma-feel din nila ang importance ng magulang sa buhay nila. So yan po ang mga comments ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ma'am So, Oni, sige po. may binanggit ako sa iyo kanina nung tayo-tayo pa lang nag-uusap. Apo. Informal yung usap natin. Yes po. May nabanggit ako na may isinabit ako sa Senado na isang resolution na ito ay ginawa ng NAPSI. council ng NAPSI noong pangkasama pa si Kaoka from 2015 hanggang 20 Oka Francisco? Siya po, Oka Ripaflanca. Ikinahihiya niyang aminin na siya ay taga-NAPSI dati. Naman. Anyway, biro lang yan. But anyway, isinabmit ko po yan sa Senado nitong just this February na yun nga sinasabi ko, nasabi ng chairperson ng komite, ayaw niya pinag-uusapan kasi malaking perang kakailanganin sa struktura pa nga lang daw ay malaking gastos na. Sinabi ko nga sa kanya, there are many existing facilities na hindi nagagamit na maaaring gamitin. Isa na diyan ay yung mga homes, mga anong tawag nito, ng mga senior citizens sa bawat munisipyo na kung saan hindi lahat ay nagagamit. And then also, binanggit ko, if you're familiar, sabi ko with the UDHA law, yung UDHA law, ay meron po siyang provision na lahat ng mga pabahay na ginagawa ng pribado should allocate dati noong mga 1920 so hindi 1920s kundi year 2000 early 2000 ang provision po ng batas noon ay 20% of the units ay dapat na sa paggamit ng gobyerno. Ngayon po ay just this year ay nagkaroon po ng pagbabago niyan. Ginawa po nilang 15%. So sabi ko, kahit na 100 units lang ang ginawa ng isang subdivision, 15% of that is 15 units. Diba? Na napakalaking bagay po, pwede yan gamitin. Ngayon naman lahat na ng mga munisipyo ay meron ng subdivision. So kung sabihin mo nang may 15 nakalaan diyan ng mga units na maaaring gamitin ng gobyerno, baka pati yung kanilang mga government offices ay pwede pa nilang ilagay doon, di ba? So ang sinasabi ko nga, there is so much resources na maaaring gamitin ng gobyerno, including yung mga tao na mga nasa, kumbaga ay sabihin mo, retirado ng mga teachers, retirado ng mga social workers who can contribute their expertise doon sa pagpapatakbo ng Kung baga ito, this is not just we're not saying na responsibilidad lang ng gobyerno. Everybody else has a responsibility in keeping this successful for the sake of the society that we live in. Opo. Okay naman yun, Nanay Salve, talagang kumbaga, hindi pwedeng patsi-patsi ang response, di ba? Ibig sabihin, tulad nga nung nabanggit ng isa nating tagapakinig na
private government partnership talaga siya, 'di ba? Kung gusto natin na talagang sustainable kasi ang mga politiko na umaalis-alis ng maliban na lang kung dynasty nga, 'di ba? Hindi na sila umalis. Pero yung ano, yung karaniwan 3 years, 3 years papalitan na. Pagka napalitan, iba na naman yung priority projects ni mayor o ni gobernur, di po ba? So, kailangan talaga ito long-term na planning, di po ba, ng ating pamahalaan at saka tayo namang advocates, talagang kailangan din nating sustained ang ating advokasya. Kasi parang nagtuturo din tayo ngayon eh. Tinuturuan pa natin ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng seniors, ano ba yung mga pangangailangan ng seniors, paano ba yung tamang pagtrato sa mga seniors, di po ba? Kaya salamat sa priority lane, kasi kahit papaano, hindi ka na maghintay ng masyadong matagal sa kahaba-habang pila sa LRT at saka sa mga bus at hintayan ng mga jeep, di po ba? So, talagang mukhang matagal ang ating ano tawag dito. Matagal at dapat sustained na pagkilos katulad ng halimbawa yung ano ba yon, naalala ko lang yung naging guest natin si Kong Mila. Meron siyang acronym, Hope You Are Well, no? Meron siyang definition ng mga hope, yung H, yung O, yung P, ganyan. So, kumbaga, parang kailangan natin meron dala-dala laging ano, tawag dito para mamemorya ng mga tao, ma-change yung kanilang mindset tungkol sa pagtingin nila sa nakatatanda. So, sa inyong palagay, kung sa inyong palagay hindi sagot yung ano, pagkakaroon ng maraming home for the aged kasi mahirap i-sustain. Ano yung mga pwedeng ano, ah, tingin nyo, mga paano natin maiwasan yung abandonment? Actually, may kilala po ako sa ngayon, yung Anawim ni ginawa yun ni Bo Sanchez, Ma'am Imelda, malapit sa inyo eh. Sa ano po yon sa Montalban, di po ba? Meron doon yung Anawim. Abandoned seniors po yon. Naalala ko nung isang Christmas na season, pumunta kami doon. Merong isang merong isang resident doon, hindi siya nagpa-participate kahit nagpapalaro kami. Nakatingin siya sa malayo. Sabi ko doon sa ano nila doon, isa sa mga caregiver, sabi ko, bakit hindi sumasali si Manang, ganon. Tapos sabi niya, kasi iniwanan siya dito ng anak niya, parang solong anak. Sabi ng anak, magtatrabaho, hahanap lang siya ng trabaho at babalikan siya. Hindi na siya binalikan. Yun. So, yun ang abandonment talaga, di po Baka ba? hindi pa nakahanap ng trabaho. Sa tagal na, Nanay Salve, ibig sabihin nakakatakot nga eh. Nakahanap ba ng trabaho? Baka nawala na, di ba? Na kung ano nang nangyari sa kanya. Single yung anak niya, niwanan muna siya sa Anawim, maghanap lang ng trabaho, hindi na bumalik. Kaya yung nanay, lagi siyang nakatulala sa Naghihintay. malayo, naghihintay. Tapos, meron din akong alam, i-advertise ko na rin no? Si Father Dari, meron siyang Joseph Heim Foundation. Yun din, parang kumukup-kup sila ng mga abandoned din. So, ang ginagawa naman nila, nung foundation, pinapacheck nila sa pulis kung wala ba talaga itong mga kamag-anak. Tapos, bago niya tanggapin doon sa kanilang facility, papacheck muna niya sa ospital. At meron silang mga kulang-kulang 30 nung huli kong pumunta doon. Dati po sa Providence sila. Kaya lang, nung nabaha sa Ulysses, umakyat sa bubong yung mga matanda, dinala niya sa Pililya doon. May nag-donate ng lupa, pinatayuan ng mga donasyon din. Nakapagpatayo sila sa Pililya doon sa malapit sa yung parang may windmill doon. Doon naman sila, mga 30 residents po yun, yung nakatira naman doon. Dito rin sa Marikina, meron din dyan na ganun din, mga abandon. Yung iba hindi abandon. Oo.
mga mahihirap na elderly. Tapos, yun nga po, dati yung pinut up ng congressman ng Marikina. Namatay na si congressman, hindi na tuloy-tuloy yung support ng gobyerno. Pero merong nag-take on na retiree from Canada na Pinoy, siya na yung nagmamanage. Sabi niya, yun din, umaasa lang din sila sa mga donasyon. Kaya hindi ganun kaganda din yung maayos yung facility, maayos yung mga nag-aalaga. Pero alam mong kapos ng, 'di ba? Yung alam mo yung kapos at saka yung medyo syempre yung may bayad talagang maayos yung ano nila pati ang mga gamot provided nila, yung mga caregivers, medyo trained caregivers, mga ganun. So anyway, so Ah, yun po, yung mga iba't ibang forma kasi mahirap ah, hindi lahat may gusto na malagay sa facility, di po ba? So, yun ibang mekanismo tulad nung sinasabi ko kanina na binibisita yung mga nakatatanda ng mga trained na ano para sa kanilang mga pangangailangan, di po ba? ah, Yun yung ano. ay, ah, pwede. Sige po, tayo Oscar. Okay. Um, Although yung aming ah, project na nasimula na, pero yun nga, hindi masustain na long term para sa mga matatanda. Ito ay very long term talaga sa mga bata pa. Yung mga uh, bata talaga sisimulan yung sinasabi, paano ba natin ma-maintain, ma-retain sa mga apo natin na pagdating na sila at tumanda o ay yung pangangalaga sa kanilang mga magulang. Yung aming sinimulan nung ako ay nasa barangay pa na doon pa man sa mga anong tawag dito, daycare children, doon namin sinimulan yung pag tawag dito, pagtuturo para Pagtuturo. ah, yung pagmamahal sa kapwa, yung ating kultura, yung ating tradisyon na yung closeness ng pamilya nawawala na. Kanina na na inabot ko yung pag-uusap nyo yung nawawala na yung ating nakaugalian na pagmamahal sa ating pamilya, yung family ties. Ngayon, doon sa isang aspeto na itinuro namin sa aming barangay na mga bata ay ah, bukod dun sa pagmamahal sa magulang o sa mga nakatatanda ay yung disiplina. Parang isa sa mga gawain o isa sa mga tinuturo yung pagmamahal sa magulang. Tinuro namin doon yung disiplina, tamang pamamahala ng basura, yung paggalang, bakit tayo nagmamano, ah, bakit tayo ay yung mga tao ay inilalagay ang kanilang kamay sa dibdib, pero ah, isa yung pagmamahal sa mga matatanda. Siguro yun ay kaya sabi ko long term yun. Pero isa sa mga aspeto na pwede nating gawin ay yung ganun. Bagam may nung nagtatrabaho sa ibang aspeto, pero palagay ko isa yun sa dapat din nating pag-ukulan ng pansin sa panahon natin na tayo ay nagkakaisa para isulong ang kapakanan ng ating mga nakatatanda. Actually, Sir Oscar, maganda po yung suggestion nyo, pero alam nyo ba, mas mabuti dapat sa DepEd. Sa DepEd yon kasi naka-curriculum talaga sila, di ba? Mula grade 1 Ah, hanggang eh, ano, di po ba? So, kumbaga, tulad nga nung sabi natin kanina, ano to itong advokasya natin, ano to, multidisciplinary, tapos yung approach talaga, ano mula sa bata hanggang matanda, di po ba? Kaya very challenging. Pero ah, nandito kasama natin si Nanay Salve. Anong oras Yes. natin papakwentuhin si Sir Angel? Di ba siya yung ano natin Ayun. ngayon? Palagay ko pwede na nating
Kasi baka makaligtaan natin Oo nga sa po. kwento natin eh, Mm. matabunan yung kanyang kwento. Opo. Sir Angel, balita namin ay meron kayong segment na kung saan ibabalita ninyo sa ating mga kasamahan dito ang inyong naging karanasan sa inyong pagpapatakbo ng inyong samahan ng mga nakatatanda sa Bulacan. Ayun po, sana Nanay Salve may dagdag sana ako nung napag-usapan natin kanina tungkol po Sige dito po. Sige, sa home okay lang. care. Pero kung baka Sige lang masyadong po. mahaba. Ah, Hindi naman po, ah, okay lang po. Kaya ah, pa. Dagdag ko lang po dito sa home care na ina-advocacy po ng mga nakatatanda. Ano po. Siguro po, panahon na sa ngayon na humanap tayo ng isang magaling na politiko para mag ah, mag ano ba tawag dito, magsagawa Manguna, o manguna. manguna sa pagsulong noong pong itinutulak natin na home care po. Kasi po kadalasan po kasi ah, hindi naman po lahat ng mga nakatatanda naaabandona dahil po sa hindi sila gusto o mahal na kanilang mga anak. So, sa tingin ko po, ang mga dahilan po kaya inaabandon na siguro yung kanilang mga magulang ay dahil na rin po sa kahirapan. Tulad halimbawa, kung meron po silang pamilya, siyempre uunahin na po nila yung kanilang mga anak kaysa doon sa kanilang magulang. Magiging priority po siguro sa kanila yung kanilang pamilya. So, kasi po, ang isang pag tumanda na po tayo, masyado na po tayong magastos. Tulad po sinabi kanina, nadinig ko. Una-una po, yung mga nakatatanda po, sakitin na po. At nagme-maintenance na po, no? So, masyadong marami tayong kailangang gamot at kailangan po talaga ng mga nakatatanda na titingin at mag-aalaga. So, paano po sila maaasikaso kung ang kanilang mga anak hirap din po sa buhay? So, pinakamaganda po siguro para sa akin, isulong po natin yung magkaroon ng home care para sa nakatatanda. Talagang hindi po sa una siguro, hindi tayo pakikinggan kung mangilan-ngilan lang. Pero kung magkakaisa po, ang lahat po ng mga nakatatanda dito po sa ating bansa, siguro po mabibigyan din po ng pansin yan. Hindi naman po pusang loob na nagbibigay ng benepisyo ang gobyerno para sa mga nakatatanda. Ito po isinusulong din po at nakukuha po ito sa pagkakaisa ng mga nakatatanda. Yun lang po ang para sa akin. Para kung sakali pong may mangyari tulad po dito sa amin, meron pong nangyaring inabandona, miski po sa barangay lang muna maglagay tayo ng hilingin po natin na miski maliit lang na kwarto para titirahan ng mga inabando ng mga senior citizen. So, ang mga senior citizen po kasi dapat na ano ba tawag dito? Rarating natin sa mga kapwa nating senior citizen na tayo po ay hindi po alagain. Tayo po dapat kikilos din para po makuha natin kung ano po din yung ginugusto natin. Magtulungan po tayo. Huwag po tayong magkanya-kanya. Kung ano po talaga yung isinusulong ng senior citizen, makiisa po tayo at lahat po tayo ay makikinabang naman po. Yun lang po. Hello po. Okay, salamat po. Pero may kukwento kayo sa amin Opo, Nanay Salve. Dito po sa aming organization, yung organization po namin dito, tinatawag kong Sanaha, ay itinayo ko kasama yung mga original officer noong August 8, 2020 po. Noong August 8, 2020 po, kasagsagan po ng COVID-19 ng mga panahong yon. Pero nagtaka po ako dahil nakapag-organisa po ako kahit po hirap lumabas ang mga nakatatanda.
Siguro po sa tulong ng mga kasama kong mga officer at mga pagpaplanong ginawa namin, nakabuo po kami ng 30 miyembro para maitayo yung senior citizen na sanaka. So nung nakabuo po kami ng 30 miyembro, ah nag-inform po ako sa COPAP dahil member po kami dati ng COPAP at sila po yung nagsagawa ng eleksyon namin at ito po ay ginawa noong December 10, 2020. So nabuo po yung organization namin. Yun pong pinanggalingan kung bakit po kami nagtayo ng Senior Citizen Association, medyo mahaba po kwento kaya hindi ko na po ikukwento. Ano po? Hindi ko na po. Yun na lang pong pagtayo namin ng organization sa NACA. So sa tulong ng mga kasama ko, mga officer, at sa tulong ng konting nalalaman namin sa mga sa mga legal na benepisyo at pribileyo ng mga nakatatanda, pinaunawa po namin sa mga nakatatanda dito sa aming area. Katunayan po dito po sa aming barangay Lomadigato, Marilao, Bulacan, karamihan po dito ng mga senior citizen ay wala pong alam sa mga legal na benepisyo at karapatan nila. So yung iba nga po, nangyari nga po, kapag po nakakabalita sila sa social media o may nagsasabi sa kanilang ibang senior citizen na meron tayong ayudang 3,000, 1,000 kada buwan, 3,000 every 3 months. Naniwala po agad sila. Katunayan po, meron nga po kaming miyembro na nagpunta pa po sa munisipyo para i-claim yung kanong balita. So, nasayang lang po yung effort niya kasi hindi naman po totoo yung balita niya, nabalitaan niya. So, yun po ang unang-unang ipinaunawa namin dito sa mga senior citizen, dito po sa aming lugar. Yun pong mga balita na hindi naman sigurado, dapat alamin po nila. Para hindi sila naliligaw ng paniniwala. So, noong mga panahon po yun, kinausap po namin ang aming pong butihing Kapitana Kapaya Saicon, na maglagay po kami ng Senior Citizen Help Desk dito po sa barangay. So, pumayag naman po yung aming Kapitana Kapaya Saicon. So, ang naging ng aming Senior Citizen Help Desk dito po sa aming barangay ay para po makapagbigay ng tamang impormasyon doon po sa mga nakatatanda para hindi po sila naliligaw ng paniniwala. Tapos tumutulong din po kami doon po sa mga senior citizen na wala pa pong COSTA ID. Kami po ang nag-aayos at tumutulong sa mga bagong membro, sa mga bagong nagiging senior citizen. Ina-assist po namin sila para po makakuha sila ng senior citizen ID o OSTA. Kasama rin po sa duty ng senior citizen help desk namin sa barangay, yun pong mga senior citizen na magpaparehistro po sa NCSC o yung National Commission of Senior Citizen. Nagsasagawa po kami ng registration tuwing Huwebes at Biyernes po, mula alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. So marami po kaming na-register dito po sa NCSC. At kung meron din po mga problema sa mga senior citizen na hindi nagkakaunawaan, inaayos din po ng Senior Citizen Help Desk. Sa karanasan po, meron pong lumapit sa amin sa Senior Citizen Help Desk na isang membro ng isang samahan ng senior. So nagreklamo po siya, ang reklamo niya po, tinanggal daw po siya doon sa kanilang samahan ng walang dahilan. So ang ginawa po namin, pinatawag ng aking grievance committee na binuo po namin, yung pong presidente noon pong nasa OPO at yung pong nagre-reklamo. So inaayos po namin yon dito po sa Senior Citizen Help Desk. At naayos naman po. Sa tingin ko po, wala pong hindi maayos. Basta't nagkakaisa po ang mga senior citizen, lahat po ng problema ay naayos po. Lagi ko pong pinaunawa dito po sa mga nakatatanda sa aming area, ang disiplina at ang respeto sa bawat isa. Importante po yun.
Nagpapasalamat din po kami dahil po kami ay miyembro ng COPAP at nakaalalay po ang KOSE. Maraming salamat po sa KOSE na siya po sumusuporta sa aming samahan, lalo na po dito sa Manila. So, nung na-realize ko na medyo hindi po nagkakaunawaan yung mga senior citizen dito sa komunidad namin, nagtayo po ako ng isang federation. Kinausap ko po yung mga presidente ng bawat OPO para pagpisain o pagsama-samahin yung mga OPO at maging federation dito po sa aming area. Patulong ko po rito yung aming Vice President, yung President Ronnie Tabaro, nakasalukuyang presidente po ng COPAC ngayon. Siya po ang katulong ko para po ma-organize po yung aming federation na sa ngayon po ay meron ng 10 miyembro. So, 10 samahan. nagpapasalamat din po Kaya, ako. Tatay Angel, opo. 10 samahan. Opo, 10 OPO po. So, ng bawat OPO, sa pagtitiwala po nila sa amin, po ay isa sa amin. So, lahat po ng benepisyo, lagi ko sinasabi sa kanila, lahat ng miyembro ng ating federation ay pantay-pantay. Walang seniority sa benepisyo. Kasa't miyembro, parehas po ang benepisyo. Lagi ko pong inuunawa sa yun po, siguro, nakita nila yung pagsisikap namin na maging maayos yung samahan. So, lagi kong sinasabi rin sa mga officer ko na ang pagsiservisyo ay hindi po sa gawa. Ito po ay nasa puso. Huwag po kayong mag-aasa o maghihintay ng kahit na anong kapalit sa mga nagagawa niyong kabutihan, lalo-lalo na sa mga nakatapos. Yun po lagi sinasabi ko sa mga. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin. Gusto ko lang mag-comment Thank you. sa sinabi. Sabi si Sir Angel, Sir Angel, angel ka talaga, ano? Sa mga sinabi mo na yung respeto, yung pagkakaisa, yung wag lang tayong mag ano-ano. So, yung mga suggestion mo sa organisasyon, yung pag-ano mo sa barangay para mag-put up ng senior citizens help desk, napakaganda pong ano yon, no, effort at saka suggestion kasi pwede nating ano sa ibang mga ano rin, no, sa mga ibang senior citizens na mas madali, 'di ba? Parang imbes na mga women's desk lang or kung ano pang violence against women na desk, meron din na senior citizens help desk, no? Maganda po yung naisipan ninyo. At saka meron pang grievance committee, 'di ba? Kung may mga nag-aaway, so hindi lang benepisyo, pati pag-aayos para mas maging nagkakaisa yung ating mga samahan. At maganda rin yung may 10 federasyon, ay 10 miyembro na pala kayo sa federasyon. Congratulations, Sir Angel, sa inyong samahan. Opo, tsaka sa inyong. Pwede ako mag-comment doon sa sinabi ni Ka Angel. Sige po. Patay nun. Hindi naman po kontrahin, di ba, Sir Oscar? Hindi naman. Hindi. Joke lang. Hindi katulad sinabi ni Madam Salve kanina. Yung sinasabi na misinformasyon, nangyayari yan, hindi lamang palagay ko doon sa kinakaanghel. Ang ginawa namin, humingi kami ng kopya ng lahat ng mga ordinansa, resolusyon sa aming sangguniang panlunsod. Ganon din sa sangguniang panlalawigan na may kinalaman sa mga senior citizen. So, yun ay ginagawa naming reference from time to time at ibinigay namin sa lahat ng presidente ng barangay. Yun ay libreng makukuha sa lahat ng mga sanggunian, city council, municipal council, lahat ng mga ordinansang may kinalaman sa senior. Ngayon, doon sa
doon sa mga ibinigay na yon, nag-attach pa kami ng mga memorandum at mga circulars na ini-issue ng DOH, Food and Drugs, DA, DTI. Magastos nga lang. Pero we have 62 barangays dito sa amin. Nakapolder yon. Yun ang magiging reference nila kung sakasakalit may mga doubts. Yung sasabihin ay nagbago na yung amount na binibigay. At ang isa pa na pwede nating gawing practice ay tawag dito, pagbabahagi o pag-share ng good practices. Maaring yung inyong ordinansa riyan ay applicable sa amin. Pwede namin kopyahin. O ito, Vice Mayor, maganda ito. Gawin din natin ito rito. Palitan lang natin ito, palitan natin ito. So, yung ganong sharing of good practices, makakatulong din kahit papaano sa ating mga nakatatanda. Ngayon, gusto ko lang mag-comment ko yung kay na Ma'am Oni kanina na sinabi may yung mga bagay na iasa natin sa DepEd. Ang daycare hindi sakop ng DepEd. Pangalawa, ang nakakasakop dyan ay CSWD o MSWD. Isa pa, ang subukan natin kapag tayo ay pumuna, yung tayo mismo, itong edad natin, pumuna tayo ng isang adult, may nakalagay kasi na bawal magtapon, tapos sabihin mo, bakit ka nagtatapon? Kita mo na makalagay na dyan, huwag kang magtapon. Sigurado, mapapaaway ka. Pero kung bata ang magsasaway sa iyo, sigurado hindi ka magagalit. Kaya yung bata ang magandang turuan kaysa dun sa matanda. Thank you. Sige po, Nanay Salve, 3 minutes. May comment Yes. may comment si Sir Virgilio. Sabi niya, hindi dahil mahirap ang mag-establish ng home for the aged ay hindi natin ipupursue. The more na kailangan pa nating pag-usapan ito at totohanan gawing programa. Hindi naman po natin sinasabing, di po ba? Di po natin sinasabing dahil mahirap di natin gagawin. Ang sinasabi Yes, lang, in fact, pwedeng may iba't ibang mechanism kasi hindi naman lahat ay gustong pumunta sa home for the elderly, di po ba? at kahit na yung tinatawag nating pangangailangan para sa mga homes for the aged, gusto ko lang ibalik dun sa isinashare ko kanina na nagsubmit kami ng resolution sa Senado na nagpo-propose na lahat ng mga munisipyo, lahat ng mga syudad ay magkaroon ng at least one unit ng tinatawag nating home for the aged o ang tawag namin doon ay yung transient homes. Kasi sabi ko nga, noong mga panahon, wala pang mga nakatatanda sa probinsya na naglalaboy. Pero ngayon pumunta ka sa mga probinsya, marami nang naglalaboy na matanda. Marami nang nakahiga sa kung saan saang mga silong-silong. So, napakahalaga na ang gobyerno ngayon, habang hindi pa overwhelmed sa dami ng mga nakatatandang homeless, ay kinakailangan ng kumilos. So, it's a hard thing to do. Pero yun nga sinasabi ko na ang ating mga munisipyo ay merong mga bahay, merong mga building na hindi ginagamit. And then andiyan yung mga tinatawag nating mga subdivisions. Lahat wala na akong alam na mga munisipyo na walang subdivision developer. So ang nakikita ko, make use of the facilities. Nasa batas yan eh. Obligado ang lahat ng mga developers na maglaan
ng 15% ng kanilang mga units para sa gamit ng gobyerno. So why can it not be kumbaga ay made use of by Maximize. government? I-maximize yan. I-maximize Opo. nila. Sige po. So tama ka, pareho ang ating punto. Hindi ko mo mahirap ay huwag nang gawin. Opo. Opo. Okay, Nanay Salve at mga kasama. 4:00 na po at mukhang kailangan na talaga tayo mag-ano muna, yung mga iba sa susunod na episode naman. Siguro bilang panghuli, baka pwedeng kaunting huling pananalita ang bawat isa sa atin. Umpisahan na natin kay Sir Angel. Sir Angel, huling pananalita mo po. Naka-mute ka po. Wala pa po. Naka-mute ka pa. O Ako, sige, sir. Ayan, ayan. Okay, magandang hapon po ulit. Para sa akin po, sana po tulong-tulong tayo mga nakatatanda na simulan na po natin i-push yung pong tinatawag na ah, home care ng mga nakatatanda na Walang. bawat isang munisipyo kung magkakaroon po ng isang home care para sa mga nakatatanda ay malaking bagay po para sa atin. So, hindi naman po ito basta-basta hiningi natin ay ibibigay kaagad. So, kailangan po ipabatid natin ukulan pamahalaan kung ano po ang maibibigay nito tulong para sa ating mga nakatatanda. At ipabatid din po natin sa mga kapwa natin nakatatanda na yun pong ipinaglalaban natin o yung hinihingi po natin sa ano, pangkalahatan para sa nakatatanda po. Okay. Po, Salamat, Sir tulong po Angel. tayo para po. Maraming salamat Thank you, po. Sir Angel. Opo. Sir Oscar. Maraming salamat po sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Ganon din sa KOSE sa pagbibigay ng pagkakataon para sa akin, sa ating mga kasama na magbahagi ng anumang pwede nating magawa para sa nakatatanda. Sang-ayon po ako dun kay Kaangel, huwag tayong magsasawa. Habang kaya pa natin, gawin natin ito nang walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you, Sir Oscar. Ma'am Mel. Opo. So, pinag-usapan po natin yung pagtatayo ng home for the aged para sa mga seniors. At nakita natin, marami palang problema. Hindi ito madali. Pero ganun pa man, tuloy ang buhay. May home for the aged o wala, kailangan nating magpatuloy. Kailangan natin ito. Talagang kailangan natin. Nakita natin sa mga discussion natin kanina. So, ang magagawa natin is umpisahan mag-advocate, no? Siguro yung mga senior citizens groups sa iba-ibang lugar, pwede tayong mag-unite para yung boses natin mas malakas. Pero habang ginagawa natin yon, tulungan natin yung sarili-sarili natin. Paano? Unang-una na, mag-join tayo sa mga organization, sa mga lugar natin. Dahil by joining, natutulungan natin ang sarili natin at natutulungan din natin ang iba. Dito kami sa San Mateo Rizal, ang grupo namin ay GBESCA. So yung mga hindi pa members ng GBESCA, join na kayo. Doon naman sa ibang lugar, join din kayo sa kung anong mga organisasyon ng meron dyan at maging active tayo at ibibigay natin yung pwede, kung ano yung pwede nating i-share. Kitang-kita naman natin, hindi tayo useless, hindi tayo walang silbi. Proven na yan. Salamat po. Magandang hapon ulit at sa ating mga tagapakinig nood, sa inyong pagsubaybay, laging pagsubaybay, maraming salamat po. Isang mechanism itong ating SC Tips para mapag-usapan natin yung mga mahalagang bagay para sa seniors. Kaya po, kung magkakaiba man tayo ng pagtanaw tungkol sa kailangan ba may home for the elderly, mukhang hindi yun kailangang
pagpilian kasi meron talagang pangangailangan. Kaya sana hindi katulad ng flood control, no, na kung saan-saan napupunta yung sa drain yata napunta yung budget ng flood control eh. Nasasagasaan ng barko. Sana mapunta naman sa tamang proyekto katulad ng ating ina-advocate at saka yung mga talagang nangangailangan ng mga senior citizens natin ay hindi magpalaboy-laboy sa kalsada. So maraming salamat po at hanggang sa muli. Thank you. Nanay Salve. Yes, maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. Sana ay huwag kayong magsawa. Sana ay imbitahan din ninyo ang iba pang mga kasamahan natin, mga kapitbahay para sumali sa ating talakayan. Gusto ko lang ipaalala sa atin, lagi ko din sinasabi na huwag natin iasa ang lahat sa ating gobyerno. Kanina binabanggit ko ang tungkol sa gobyerno kasi bahagi talaga dapat na pumasok na talaga sa programa ang gobyerno. Mangialam at tulungan na rin tayo. Pero gusto ko rin sabihin sa atin lahat tayo ay may kakayanan na natitira sa ating pagtanda. Hindi ko matanda na tayo ay naubos nang nawala yung ating mga kakayanan. So whatever things that we still can do, gawin natin. Kung hindi na natin kayang magtrabaho ng mabigat, di yung trabaho magaan. Kung hindi na natin kayang magtrabaho ng magaan, kahit man lang yung bibig natin, magsalita. Di ba? So, may mga bagay na maaari pa natin gawin. Marami ring mga resources ang ating gobyerno, ang ating munisipyo, ang ating barangay. Hanapin lang natin, makikita natin marami tayong resources na magagamit. Thank you. Okay po. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Yeah. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.